Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kim Felicity C. Logro. Ang ating tatalakayan ngayong araw ay The Ifugao Flood Myth o ang mito ng baha ng Ifugao. Ano nga ba ang Ifugao? Ang mga Ifugao ay isang grupo ng etniko. Naninirahan sila sa probinsya ng Ifugao na matatagpuan sa Cordillera Administrative Region ng Luzon. Nagkaroon ng natatanging kultura dahil sa pagiging liblib ng reliyon. Ang kultura ng Ifugao ay malalim na may kaugnayan sa kanilang gawain pang-agrikultura at mga paniniwalang espiritual. Una, agrikultura. Hagdang palayan ng banahe. Pangalawa, ang paghabi. Ang paghabi ng Ifugao ay tradisyonal na backstrap loom upang lumikha ng masalimuot na tela. Pangatlo, pag-ukit sa kahoy. Pang-apat, pananamit. Pang-lima ay ang mga pista. Dumako na tayo sa ating tatalakayin na The Ifugao Flood Myth. Unang kabanata, ang ginintoang panahon. Ang kaalaman ng mga Ifugao tungkol sa panahon bago ang malaking baha ay napakalabo. Gayunpaman, alam na ang daigdig ay ganap na patag maliban sa dalawang malaking bundok. Ang isa sa silangan na tinatawag na Amuyaw at ang isa naman sa kanluran na tinatawag na Kalawitan. Ang dalawang bundok ang isa sa silangan ay tinatawag na Amuyaw. Sa kanluran naman ay ang Kalawitan. Ang patag na lupain ito ay may makapal na kagubatan at lahat ng mga tao ay naninirahan sa tabi ng isang malaking ilog na dumadaloy sa gitnang kapatagan sa pagitan ng dalawang malaking bundok. Ang panahong iyon ay halos tulad ng isang ginintoang panahon na ang mga bagay ay mas mahusay kaysa sa ngayon. Ang mga tao ay mga demigod na ang buhay ay isang masaya at ang kanilang bansa ay isang uri ng hardin ng Eden. Upang makakuha ng bigas, ang kailangan lamang nilang gawin ay putulin ng isang tangkay ng kawayan na sagana at hatiin ang mga pinagsamang bahagi ng puno ng binutil na bigas na handa ng lutuin. Ang mga tangkay ng tubo ay puno ng bias at kailangan lamang natapikin upang magbigay ng isang napaka-refreshing na inumin. Ang ilog ay puno ng isda at ang mga kagubatan ay puno ng usa at mga ligaw na baboy na mas madaling hulihin kaysa sa kasalukuyan. Ang mga putil ng bigas noong panahong iyon ay mas malaki at mas nakabubusog. At ang isang dakot nito ay sapat na upang pakainin ang isang malaking pamilya. Ngunit ang ginintoang panahong ito, tulad ng iba, ay hindi nakalaan na magtagal. Pangalawang kabanata, ang baha at ang pinagmulan ng mga bundok. Isang taon nang dapat sana ay dumating ang tag-ulan, hindi ito dumating. Lumipas ang mga buwan at walang ulan na bumagsak. Ang ilog ay paliit ng paliit, araw-araw hanggang sa tuluyang nawala ito. Ang mga tao ay nagsimulang mamatay at sa wakas ay sinabi ng matandang lalaki, ang ilog ay naubos. Sinabi ng lalaki na kung hindi tayo makakakuha ng tubig sa lalong madaling panahon, mamamatay tayong lahat. Hukayin natin pababa sa libingan ng ilog sapagkat ang ilog ay patay na at lumubog sa kanyang libingan. At marahil ay matatagpuan natin ang kaluluwa ng ilog at ililigtas tayo nito sa pagkamatay. Kaya't nagsimula silang maghukay. At naghukay sila sa loob ng 3 araw. Sa 3 araw, ang butas ay napakalaki at bigla nilang tinamaan ang isang malaking bukal at bumulwak ang tubig. Napakabilis nito kaya
ang ilan sa kanila ay nalunod bago sila makalabas sa hukay. Ang hukay ay sobrang laki na. Pagkatapos, ang mga tao ay masaya dahil mayroong maraming tubig. Nagsaya sila, ang mga ipugaw ay nagsaya. At nagdala sila ng maraming pagkain at naghanda ng isang malaking piging. Ngunit habang sila ay nagpipiging, dumilim at nagsimulang umulan. Patuloy rin tumaas ang ilog hanggang sa umapaw ito sa pampang. Pagkatapos ay natakot ang mga tao at sinubukang pigilan ang bukal sa ilog, ngunit hindi nila nagawa. Pagkatapos ay sinabi ng mga matatanda, dapat tayong tumakas sa mga bundok, sapagkat galit ang mga Diyos ng ilog at malulunod na ang lahat. Kaya tumakas ang mga tao patungo sa mga bundok at lahat maliban sa dalawa sa kanila ay inabutan ng tubig at nalunod. Nalunod ang lahat ng tao maliban sa dalawa. Ang dalawa sa kanila na nakatakas ay isang magkapatid na nagngangalang Wigan at Bugan. Si Wigan sa Mount Amuyo at si Bugan naman ay sa Mount Kalawitan. At patuloy na tumaas ang tubig hanggang sa ang buong daigdig ay natakpan maliban lamang sa mga tuktok ng dalawang bundok na ito. Ang tubig ay nanatili sa lupa sa loob ng isang buong panahon o mula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pag-aani ng palay. Sa panahong iyon, si Wigan at Bugan ay nanirahan sa mga prutas at mani mula sa mga kagubatan na tumatakip sa mga tuktok ng dalawang bundok. Si Bugan ay may apoy na sa gabi ay nagliliwanag sa tuktok ng Mount Kalawitan. At alam ni Wigan na may iba pang nabubuhay maliban sa kanyang sarili. Wala siyang apoy at labis siyang nagdusa sa linaw. Sa wakas, humupa ang tubig mula sa lupa at iniwan itong natatakpan ng mga baku-bakong bundok at malalalim na lambak na umiiral ngayon. At ang nag-iisang magkapatid na nakatingin mula sa kanilang mga tuktok ay napuno ng pagkamangha sa tanawin. Pangatlong kabanata, ang muling pagpaparami ng daigdig. Sa sandaling matuyo ang lupa, naglakbay si Wigan sa Mount Kalawitan kung saan natagpuan niya ang kanyang kapatid na si Bugan. At ang kanilang huling pagkikita ay lubhang nakakatuwa. Bumaba sila sa bundok at nagpagala-gala hanggang sa makarating sa magandang lambak na ngayon ay tirahan ng angkan ng Banaon. Dito, nagtayo si Wigan ng isang bahay. Nang matapos ang bahay, si Bugan ay nanirahan sa itaas na bahagi at si Wigan ay natutulog sa ilalim. Matapos magbigay ng kaginhawaan sa kanyang kapatid, sinimulan ni Wigan na alamin kung wala ng ibang taong nabubuhay sa daigdig. Naglakbay siya sa buong araw at bumalik sa bahay sa gabi upang matulog. Ginawa niya ito sa loob ng 3 araw. Habang siya ay pabalik sa 3 gabi, sinabi niya sa kanyang sarili na wala nang ibang tao maliban sa kanilang sarili. At kung ang mundo ay muling pararamihin, ito ay dapat sa pamamagitan nila. Sa wakas, natanto ni Bugan na siya ay buntis. Sumambulat siya sa marahas na pag-iyak at nagbubunton ng mga paninisi sa kanyang ulo. Tumakbo ng bulag patungo sa silangan, kasunod ng pulso ng ilog. Matapos maglakbay ng malayo at nadaig ng kalungkutan at pagod, si Bugan ay bumagsak sa pampang ng ilog at nahiga doon na nanginginig at humihigpig. Matapos kumalma ng bahagya, siya ay bumangon at huminga-hinga sa paligid niya. At sa kanyang pagtataka ay nakita niya ang isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas na nakaupo sa isang bato
sinabi, "Huwag kang matakot. Ako si Maknongan at alam ko ang iyong problema." Naparito ako upang sabihin sa iyo na ang lahat ay maayos. Habang siya ay nagsasalita, si Wigan na sumunod sa kanyang kapatid ay lumitaw sa eksena. Pagkatapos ay inilagay ni Maknongan ang pahintulot at pagpapala ng mga Diyos sa kanilang kasal, na tinitiyak sa kanila na tama ang kanilang ginawa, at sa pamamagitan nila ang mundo ay dapat muling matauhan. Sinabi niya sa kanila na bumalik sa kanilang bahay at tuwing sila ay may problema ay mag-alay ng sakripisyo sa mga Diyos. Matapos makumbinsi si Wigan sa gantong paraan, iniwan nila si Maknongan at bumalik sa bahay. Sa paglipas ng panahon, 9 na anak ang ipinanganak kina Wigan at Wigan, 5 lalaki at 4 na babae. At mula sa kanila ay nagmula ang lahat ng mga tao ng daigdig. Ang bunsong anak na lalaki na pinangalanang Igon ay walang asawa. Dito na natapos ang ating kwento at ang ating tatalakayin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Yun lang.